Okay, magandang araw ulit sa inyo mga bossing. Ngayon may bago tayong tutorial po. Pag-aaralan po natin yung ating wifi ng ating mga TV box. Alamin po natin mga boss yung karaniwang problema ng mga ibang user po ng ating TV box. Yung una po yung mga meron silang wifi tapos nakaka-connect po sila sa kanilang mga router pero bumibitaw yung kanilang pagkakakonect. Yung iba naman po, yung talagang totally hindi sila makakonect sa kanilang wifi. Every time na bubuksan nila yung wifi nila, nag-o-off din. Ganon. Yan po yung mga ibang mga problema natin sa ating mga TV box. Kaya subukan po natin bigyan ng solusyon at sana makatulong po kahit paano po yung ating pong tutorial sa araw na to. Sige po. Una, basically po yung ating po kasing wifi minsan mahina nga po ang signal, di ba? Pagka ganun po talagang medyo mahihirapan siya. Ngayon meron po tayong mga ibang troubleshooting na ginagawa doon. Ang una po yung ginagawa natin ay ganito po. Yan. Tanggalin lang po natin muna yung ating pong restart po natin. Kumbaga patayin muna natin yung ating TV box. Tanggalin nyo lang po muna sa mismong saksakan. Okay? Tanggalin nyo po kahit mga 10 minutes, off nyo po, o kahit 5 minutes lang, off nyo lang po siya. Then after 5 minutes buksan nyo po ulit. Hindi nyo na po kailangan patayin, tanggalin nyo lang po yung saksakan mismo ng ating power adapter. Ngayon ang pangalawa po, yung ating pong mismong router. Yung router mismo pwede po natin siyang i-restart din. Ngayon sa pag-restart po, paabutin nyo rin po kahit mga 5 minutes. Tanggalin nyo lang muna yung saksakan din. Then i-on nyo lang po siya. After 5 minutes subukan nyo ulit kung makaka-connect na kayo. Okay? Ngayon pagka after po na ginawa nyo yun, wala pa rin po, hindi pa rin makakonect, ang gagawin nyo naman po pangatlo is yung pangatlo po, pwede nating pasukin mismo yung ating configuration ng ating network. Okay, open nyo lang po yung ating settings dyan sa ating Android TV box. Settings tayo, settings, open natin yung settings. Okay, tapos punta lang po tayo sa network natin. Click nyo yung network. Then punta po kayo dito sa ating IP settings. Ang gagawin po natin mga boss na babaguhin lang po natin yung ating DNS. Okay, punta lang kayo sa IP settings natin. Yan, kung makikita nyo, tayo po ay naka dynamic host configuration protocol. Pwede po natin lagay lang po natin sa static. Click natin yung static. Yan, ayan po yung ating IP address, wala po kayong gagalawin sa IP address nyo. Next nyo lang po siya. Yung gateway nyo, wala rin po kayong gagalawin. Next nyo lang po yan. Yung inyong network preface length, 24 po yan dapat nakalagay. Ganyan sa inyo pong DNS1, yan, DNS1, ang dapat po dyan is 8.8.8.8. Apat po yan, apat na 8. Okay, ngayon yung DNS2 dapat po yan, ang ilagay nyo is 8.8.4.4. okay, 8.8.8, dalawang 8, dalawang 4, pero lahat sila meron dot. Okay, then next nyo lang po yan at mag-save na po yan automatic. Okay, once na ma-save nyo po yan mga bossing, kailangan nyo rin siyang i-restart. Restart nyo lang po siya, click nyo lang po ng long press yung inyong power button, o kaya tanggalin nyo po yung mismong power adapter nyo para mag-restart po siya. Okay, at kung hindi pa rin po gumana po yung inyong wifi, yun po, malamang po meron pong problema sa inyong hardware ng wifi. Ganon. Pero try nyo lang po yung ating pong video, baka sakaling makatulong po sa inyo. Hindi ko naman po sinasabi na lahat po ito ay applicable sa lahat ng TV box, pero maaaring pwede po sa inyong mga TV box. Okay,
naka-connect sa ating pong wifi, o talagang totally hindi siya, every time na bubuksan mo siya yung wifi mo tapos namamatay uli. Yun, baga enable mo tapos magi-disable ulit siya, totally hindi makakonect yung TV box dahil merong problema sa kanya pong mismong wifi. Okay, ganito po mga boss, no? Ito yung hindi po siya applicable sa lahat, pero baka sakali makatulong po sa inyo yung ating pong video. Kailangan po natin mga boss na i-download yung ating pong, ito, nakikita nyo po ito, yan po yung ating Root Explorer. Pwede nyo po yung i-download sa Play Store, pwede nyo rin i-download sa inyong browser. Okay, download ano lang po dyan, click nyo lang po dyan, hanapin nyo lang dito Root Explorer. Yan, nakikita nyo po, yan, pwede po yan, Root Explorer APK. Yan, pwede po siya sa ano po, sa Play Store meron din po siya, no? Ngayon ang function po niyan ng ating Root Explorer, para po makita nyo yung pinaka configuration ng inyong TV box at ng mga, pati po mga apps nyo makikita nyo po dyan. Medyo po yung mga pang tweak o pang hack din ng ating pong mga apps, pero advice ko po sa inyo, wala po kayong gagalawin dyan sa inyo pong mga settings po ng inyong apps, ano, kasi medyo ano po yan, medyo delikado po yan pag meron po kayong ginalaw dyan at hindi nyo po alam yung inyong ginagawa. Yan pong basically ang Root Explorer po, yan po yung parang, ayan, ina-unroot po natin yung ating pong mga device. Okay, makikita nyo po dyan yung mga iba't ibang mga configuration, iba't ibang settings. Ngayon ang gagawin lang po natin, ang gagalawin lang po natin yung about naman po sa ating wifi, no? Ang problema natin, yung wifi natin, every time na bubuksan po natin, nag-off din siya, ganun. Kaya ang problema natin, mismong wifi natin, hindi nagkukusa siya na mag-off. Okay, ngayon after nyo ma-download po yan mga bossing, ang Root Explorer, install nyo lang po siya, no? Install nyo lang, safe naman po yan mga bossing. Ang ating Root Explorer, safe po siya na apps, hindi naman po siya delikado. Okay, once na ma-download nyo na po yan, syempre bubuksan na po natin siya. Yan, bubuksan na po natin yung folder na yan. Yan po yung ating mga ito po yung ating mga settings ng ating mga application. Ngayon una po, ang hahanapin nyo rito, ito po, punta po kayo dyan sa data. Yan, open nyo po yung data. Yan lang po ang gagalawin natin, data. After nyo pong mapili po to, yung ating pong wpa_supplicant.config, kiklik nyo po siya mga boss. Then ang gagawin po, i-delete po natin yung mga boss. Ngayon sa ating pong remote control, meron pong dalawa na ganito mga boss. Sa pagde-delete nyo po ng isang file na yan, ito po ang gagamitin nyo. Sa ibang remote po kasi, itong burger menu ginagamit po nila. Kiklik nyo lang yan, one click, then lalabas po dyan yung option na delete. Ngayon dito po sa aking remote control, ito po ginagawa ko, hinuhold ko po itong okay na to. Once na ma-hold mo po yan, lalabas po ito mga boss. Ayan, nakikita nyo po ito. Ayan, lalabas po yan. Ayan yung option na yan. Makikita nyo po yung yan, yung bin. Yan, lalabas po yung option na yan. Then i-delete nyo na po yan mga boss. Try nyo po yan, ito. Kiklik nyo po ito for deletion. Di-delete nyo na po yan. Okay. Yan lang po mga boss. Ngayon, gagawin nyo po after nyo ma-delete, restart nyo na po yung inyong TV box. Yan, try nyo na po sa sa inyong TV box kung good po siya. Wala naman pong problema dyan kahit na ma-delete po natin yan. Sige po mga boss, yun po muna.
Okay, meron lang akong bonus para sa inyo mga bossing. Kung para po sa mga ibang hindi nakakaalam dyan, pwede po natin gawing hotspot po yung ating pong TV box. Bakit po kailangan gawing hotspot? Yung iba po kasi kung sakali po na meron po kasi tayong router, wifi router, na minsan po na napupuno na yung ating pong connect o yung mga device na nakakonect sa ating wifi router. Meron po kasi limitation yung ibang wifi router. Ngayon, ang pinaka alternative po para magkaroon ng extension yung inyong wifi router, pwede po natin gawing wifi hotspot o hotspot po yung ating po mismong Android TV box. Click nyo lang po yung settings natin dyan. Okay, okay po, paalala ko rin po mga bossing, no, sa ating pong pag ginawa nyo pong hotspot po yung inyong TV box, make sure po nakakabit po yung inyong LAN cable. Okay? Hindi po kasi po pwede mga boss na nakakonect kayo sa wifi. Kailangan naka-off po yung wifi nyo, then kukonect po kayo sa LAN cable. Okay? Para po kayo makapag-hotspot. Yan. Yan po ang gagawin nyo. Dito na po tayo. Pasok po kayo dyan mga boss. Sa ating... Yan. Kung makikita nyo mga boss, no, meron tayong option dito sa ating wifi, sa settings natin. Meron siyang hotspot. Yan. Pwede nyo gawing hotspot yung ating pong mga TV box. Click nyo po yung hotspot nyo. Then, wala po kayo ibang gagawin, kundi i-open nyo lang po yan. Portable Wi-Fi hotspot. Yan. Kita nyo, hindi po siya mag-on. Kasi po, yan. Pag nag-on na po yan, i-off nyo naman po yung ating Wi-Fi. Kaya, automatic dapat po naka-LAN cable ang connection natin. Ngayon, setup nyo po yung Wi-Fi hotspot nyo. Click nyo po yan. Yan, lagay nyo po yung pangalan dito, kung ano yung pangalan na gusto nyo ilagay. Then, yung password nyo po. Yan, kung anong password po yung gusto nyo gamitin para po sa inyong Android TV box as hotspot. Then, huwag nyo kakalimutan, i-save nyo lang po siya. Okay? And restart nyo rin po siya mga boss, re-restart nyo po siya. Mga 10 seconds, then kabit nyo ulit yung saksakan ng inyong power adapter. Okay, yan lang po mga bossing. Maraming salamat po muli sa video na ating pong nagawa ngayon. Sana po makatulong po sa inyong mga problema sa wifi natin. Maraming salamat. Pakisubscribe na rin ko mga bossing sa ating pong subscribe to my channel, and then share nyo na rin po yung ating video para po tuloy-tuloy tayo makagawa ng ating mga video. Maraming salamat.